from Bergen, Tagalog, and he's going to be giving a talk entitled Paano Ka Magkakaroon ng Mabuting Pangalan sa Diyos? Kapatid na Reyes, you have our attention. Tiyak na sasang-ayon kayo na mahalaga para sa ating lahat ang pangalan taglay natin. Pero ang tanong ay, gaano ito kahalaga? Kapag nababanggit ang ating pangalan, ano kaya ang iniisip ng mga tao tungkol sa atin? Siyempre, depende ito kung sino tayo at kung ano ang pagkakailala nila sa atin. Kasi hindi na sinasabi ng Kawikaan 22:1 kung gaano kahalaga ang pagtataglay ng magandang pangalan o reputasyon. Kawikaan 22:1. Ang magandang pangalan ay mas dapat piliin kaysa malaking kayamanan. Ang paggalang sa iba ay mas mabuti kaysa pilak at ginto. Mahalagang kayamanan. Pero higit na mahalaga ang pagtataglay ng magandang pangalan. Sinisikap ng maraming tao na magkaroon ng magandang pangalan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng kayamanan, kapangyarihan, at maging tanyag o popular. O kaya makilala sila sa mga bagay na kanilang nagawa. Ang isang tao na nagdidisenyo ng magagandang gusali at struktura ay nakikilala bilang isang mahusay na arkitekto o mahusay na inhinyero. Ang isang kabataan na masipag at matalino sa paral ay nakikilala bilang isang mahusay na mag-aaral. Ang iba naman dahil sa kanilang kamangha-manghang gawa at imbensyon, ang kanilang pangalan ay naisulat sa Guinness World Book of Records. Napakalaking karangalan yan. At ito ay kinikilala sa buong mundo. Pero, anuman ang kanilang nagawa, ang kanilang pangalan ay matagal nang nakalimutan. Sa katunayan, ganito ang komento ng isang eksperto sa aklat na The Culture of Narcissism na isinulat ni Christopher Rush. Sa panahon natin, kung kailan ang sukatan ng tagumpay ay ang kabataan, kagandahan at kakaibang estilo, mas mabilis na kumukupas ang katanyagan. At ang mga sikat naman ay lagi nang nangangamba na maiwala ito. Hindi nagiging maligaya o makabulan ang buhay ng mga tao na nakatuon ng pansin sa pagkakaroon ng kayamanan. Ang totoo, ang di nakikitang kayamanan ay ang pinakamahalagang kayamanan. Sa Sermon sa Bundok, idinin ni Jesus na ang kayamanan sa langit ay mas mahalaga kaysa kayamanan sa lupa. Kasi nilang sinasabi ng Mateo 6, Kabanata 19, mga talatang 19 hanggang 20, huwag na kayong magimba para sa inyong sarili ng kayamanan sa lupa, kung saan may insekto at kalawang na naninira at may masamang tao na nagnanakaw. Talatang 20, sa halip, mag-imbak kayo para sa inyong sarili ng kayamanan sa langit, kung saan walang insekto o kalawang na naninira at walang masamang tao na nagnanakaw. Nakapag-iimbak tayo ng kayamanan sa langit kapag taglay natin ang mabuting pangalan sa harap ng Diyos. Sa payag na ito, isasalang-alang natin ang dalawang susig tanong. Una,
Bakit dapat gumawa ng mabuting pangalan sa Diyos? At ikalawa, paano ka magkakaroon ng mabuting pangalan sa Diyos? Nung tayo sinilang, hindi natin napili ang ating pangalan. Maring ang ating magulang ang nagbigay nito. Pero tayo naman ang gumagawa ng kahulugan ng ating pangalan. Paano natin ito nagagawa? Unti-unti sa paglipas ng panahon, nabubuo natin ng isang personalidad at nagkakaroon tayo ng mga kakayahan kung anong uri tayo magiging. Oo, sa buong buhay natin, nabibigyan natin ng kahulugan ang ating personal na pangalan. Sa Biblia, maraming tao gumawa ng reputasyon sa kanilang pangalan. At pansinin, ang kanilang reputasyon ay magpapakita kung anong uri ang kanilang pagkatao. Tingnan natin ang tatlong halimbawa. Ang pangalan ni na Judas, Nimrod, at Cain. Anong reputasyon ang naalala nyo kay Judas? Taksil. Si Nimrod, mapaghimagsik. Si Cain, magagalitin. Sa tatlong pangalan na ito, hindi talaga maiwasan na meron kayong masabi sa reputasyon ng tatlong karakter na ito ng Biblia. Oo, gumawa sila ng masamang reputasyon sa kanilang pangalan. Anong aral ang ating matutunan? Mag-ingat tayo. Baka sa paano man ay natutularan natin ang kanilang bad reputation. Siyempre, kung mayroong gumawa ng masamang reputasyon sa kanilang pangalan, mayroon din namang lingkod ng Diyos ang gumawa ng mabuting reputasyon. Tingnan din natin ang tatlong halimbawa. Anong reputasyon ang ginawa nila sa harap ni Jehovah? Una, si Job. Pwede na natin makita ang screen na ito. Ang picture na yan. Si Job. Anong naalala niyong katangian ni Job na ginawa niya sa harap ng Diyos? Tapat. Integrity keeper. Sa kabila ng matinding pagsubok na inabot niya sa buhay, na wala kanyang kayamanan, na wala kanyang mahal sa buhay, pati ang kanyang kalusugan ay nawala rin. Kaya nang ating makikita sa picture, tingnan niyo ang kalagay niyo. Sa matinding sakit na inabot niya, halos hindi na siya makilala. Pero sa kabila niyan, karap siya ng kanyang tatlong itinuturi na kaibigan. Imbis na damayan siya sa kanyang napakahirap na kalagayan, siya'y dinusta pa at pinaratangan na gumawa ng lihim na kasalanan, kaya sa pinarurusahan ng Diyos. Pero nung sinabi niya, hindi ko itatakwil si Jehovah. Hanggang sa pumanaw ako, hindi ko aalisin sa akin ang aking katapatan. Kumusta naman tayo mga kapatid? Sabi nga, in one point in time, maaari tayong dumanas ng mahamon at pagsubok sa buhay. Salamat po. Matutularan ba natin ang katapatan ni Jehovah? At mapapakita natin mananatili tayong tapat kay Jehovah?
Sumunod, si Moises. Anong naalala niyong personalidad ang ginawa niya kay Jehovah? Kita natin sa ating pag-aaral sa Biblia na tinakol niya ang kayamanan ng Ehipto. Ang pagkakataon na magkaroon siya ng kapangyarihan at pinili niya pa na mapagmalupitan na kasama ng Diyos kaysa magtamo ng pansamantalang kasiyahan sa kasalanan. Sinunod niya ang mga pamantayan ni Jehovah kapalit ang maring karangyaan ng kanyang matatanggap. Si Apostol Pablo, alam natin na napakasigasig niya sa kanyang ministeryo, lalo na sa kanyang pagmimisyonero. Kaya makikita natin kung paano ang mga lingkod na ito ng Diyos ay nagkaroon ng napakagandang reputasyon at kahulugan ng kanilang pangalan sa harap ni Jehovah. Likas lamang sa isang tao na gumawa ng reputasyon sa kanyang sariling pangalan. Mayroong mga tao na ginagamit ang kanilang buong buhay upang maging tanyag ang kanilang pangalan sa larangan ng politika, negosyo, at maging sa siyensya. Pero ang totoo, anuman ang kanilang nagawa, gaya ng napagit natin kanina, ang kanilang pangalan ay matagal nang nakalimutan. Kaya sa halip na magtuon ng pansin sa pagkaroon ng mabuting pangalan sa mata ng mga tao, isang katalinuhan ang mag-focus sa pagkaroon ng mabuting pangalan sa harap ng Diyos. Bakit? Ganito ang sinasabi ng Malakias 3:16 Part B. Malakias 3:16 Part B. At isang aklat ng alaalang isinulat sa harap niya para sa mga natatakot kay Jehovah at para sa mga nagbubulay-bulay sa kanyang pangalan niya. Dahil isang aklat ng alaalang isinulat sa harap niya, ang aklat ng alaala, sabi sa atin ng research guide, nasa aklat ng alaala ang pangalan ng mga taong may pag-asang tumanggap ng kaloob na buhay na walang hanggan. Pero pansinin ang kahilingan ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapasya kung kaninong pangalan ang mapapasulat doon batay sa matapat na pagsunod ng isang tao sa Kanya. Sa Apokalipsis 4:11, idididin ang napakahalagang dahilan kung bakit dapat tayo magkaroon ng mabuting pangalan sa harap ng Diyos. Sa talatang 11, dahil nilalang mo ang lahat ng bagay, at dahil sa kalooban mo ay umiral sila at nalalang. Anong punto? Dapat nating sambahin at sundin si Jehovah dahil nilalang niya tayo. Alam din ni Jehovah ang pagsikap ng kanyang mga lingkod para pasahin siya. Kaya ginagantipalaan niya ang mga humahanap sa kanya ng buong puso. Kaya maliwanag ang sagot sa unang tanong natin. Bakit dapat gumawa ng mabuting pangalan sa Diyos? Dahil nilalang tayo ng Diyos na Jehovah at gusto natin siyang pasayahin. Hindi lang dahil obligasyon natin na gawin iyon, kundi dahil sa pag-ibig na ipinakita niya at dahil mahal natin si Jehovah. Kaya magandang itanong sa ating sarili, paano ako magkakaroon ng mabuting pangalan sa Diyos? May 4 na hakbang para magkaroon ng mabuting pangalan sa Diyos. Una,
Ang una hakbang na dapat natin gawin ay kilalanin si Jehovah. Ganito ang sinasabi ng Juan 17:3, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kailangan nilang makilala ka, ang tanging tunay na Diyos at ang iyong sinugo, si Jesucristo. Ang salitang makilala ay nagpapahiwati ng patuluyang pagkilos. Ibig sabihin, dapat nating kilalanin si Jehovah ng patuluyan at magagawa ito kung regular na pag-aaral ng Biblia at gulay-gulay nito. Maring basahin ang Biblia kahit ilang minuto, bawat araw o higit pa. Habang mas nagiging pamilyar tayo sa salita ng Diyos, mag-i-enjoy tayo sa pagbasa ito. Kasuwato ito ng payo ng Josue 1:8 na dapat mo itong basahin ng pagulong araw at gabi. Kaya para masunubong mabuti ang lahat ng nakasulat dito, kailangan natin huminto at pag-isipan ng mga binabasa natin. Dapat natin itong gulay-gulay. At habang nagbabasa tayo ng Biblia, at tanungin natin ang ating sarili, ano ang itinuturing nito sa akin tungkol sa Diyos na Jehovah? Paano ko ito may sa buhay? Paano ko magagamit ang mga tekstong ito na aking nabasa para matulungan ang iba? Gusto mo ba magkaroon ng mabuting pangalan sa Diyos? Patuloy na kilalanin si Jehovah. Ano ang kalawang hakbang para magkaroon ng mabuting pangalan sa Diyos? Sundin natin ang mga utos ni Jehovah. Basahin natin ang unang 1:5. Unang 1:5. Dahil ito ang kahulugan ng pag-ibig ng Diyos, sundin natin ang mga utos niya. At ang mga utos niya ay hindi pabigat. Napahalaga kay Jehovah na sundin ang kanyang utos, kahit na kung minsan ay hindi laging madali ang pagsunod. Tandaan ang mga utos ni Jehovah ay hindi pabigat. Totoo ba na ang utos ni Jehovah ay hindi pabigat? Ang sagot, 100% hindi pabigat. Alam natin ang utos ni Jehovah ay para sa ating kapakinabangan at ikabubuti. Gumamit tayo ng paglalarawan para patunayan ang puntong ito. Sa ating pagmamaneho, marahil halos lahat tayo nagmamaneho. Sa ating pagmamaneho, required ng batas ang paggamit ng seat belt. Ang tanong ay, maginhawa ba ang kilos ninyo kapag tayo naka-seatbelt? Siyempre hindi. Para ka nakagapos. Pero kahit gano'n ang sitwasyon, bakit hindi ka talinuhan kung alisin ito? Dahil ang pagsunod sa batas ng seatbelt ay proteksyon. Gaya din ng batas ni Jehovah at kanyang mga pamantayan ay proteksyon. Sabi nga, seatbelt saves lives. Gayun din, baka maisip natin na talagang nagsisikap tayo na sumunod sa mga utos ng Diyos. Pero paminsan-minsan, hindi natin maiwasan na magkamali o magkasala. Kung ganito ang ating kalagayan, patuloy na hiligin sa panalangin na tulungan tayo ni Jehovah na mapagtagumpayan ang ganitong kahinaan. Nakapagpapatibay ang sinasabi ng awit 103:14. Dahil alam na alam niya ang pagkagawa niya sa atin. Inaalala niyang tayo ay alabok. Matiisin si Jehovah at
Naunawaan niya ang mga limitasyon ng mga tao. Pero kailangan natin na patuloy na magsikap. Sabi nga ng kasibihan, try and try until you succeed. Pero sa mga lingkod ng Diyos, try and try until you succeed with Jehovah's help. Gusto mo ba magkaroon ng mabuting pangalan sa Diyos? Patuloy na sundin ang utos ni Jehovah. Ang sumunod na hakbang para magkaroon ng mabuting pangalan kay Jehovah ay ang pagtulad sa mga katangian ni Jehovah. Basahin natin ang awit. Kabanata 25, talatang 4. Awit 25, talatang 4. Ipala mo sa akin ang iyong mga daan, O Jehovah. Ituro mo sa akin ang iyong mga landas. Habang nakikilala mo si Jehovah, sikaping mag-isip at kumilos sa paraang gusto niya. Nais nating tularan si Jesus dahil tinutularan din niya ang mga katangian ni Jehovah. Bakit kilala ni Jesus ang kanyang amang si Jehovah? Dahil matagal na sila magkasama. Sabi nga, billion of years ago. Kaya minsan nasabi ng Panginoon Jesus, talagang kamukha siya ng Diyos na Jehovah. Dahil ang lahat ng mga katangian ng kanyang ama ay taglay ni Jesus. Patuturin din niya sa mga tao. Halimbawa, yung mag-asawa na matagal nang magkasama, sabihin natin 50 years, di ba nagiging magkawig sila sa kanilang mga kinikilos? Kung minsan nga magkasalita yung asawang lalaki na isang pangusap, tatapusin nyo ng babae yung huling pangusap. Kasi alam na alam ng asawang babae ang niloloob ng kanyang asawang lalaki. Yan ay 50 years lang. What more? Kumusta si Jesus at ang kanyang ama? Sabi nga, billion of years ago na sila ay magkasama. Kaya gusto mo bang magkaroon ng mabuting pangalan sa Diyos? Suriin natin ang buhay ni Jesus, ang kanyang mga ginawa, ang kanyang mga turo. Ito'y tutulong sa atin para matularan ang mga katangian ni Jehovah. Panguling hakbang para taglayin ang mabuting pangalan ay manalangin kay Jehovah. Masasabi ba na mabuti ang kaugnayan natin sa isang tao kung hindi man lang tayo nag-uusap? No communication? Tunay na hindi. Kausapin natin si Jehovah ng madalas sa ating mga panalangin. Ano ba maaari natin ipagpag-usap kay Jehovah? Makakatulong ang Filipos 4:6. Huwag na kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ipaalam niyo sa Diyos ang lahat ng pakiusap ninyo sa pamamagitan ng panalangin at pagsusumamo na may kasamang pasalamat. Talagang gusto ni Jehovah na ipaalam natin ang lahat na ating ikinababahala at makakasa tayo na nakikinig siya dahil nagmamalasakit siya sa atin. Baka matagal ka ng binata o matagal ka ng dalaga. Ito yung sample sa isang kalagayan na nananalangin ka sa Diyos na tulungan kang may kapit ang simula ay mag-asawa lamang tangi sa Panginoon. Tingnan ninyo kung paano dinilig ni Jehovah ang panalangin ng isang Kristiyanong lalaki. Ito po ay karanasan na isinalaysay ng isang siro sa Pilipinas. Ang brother ay mayroong mga kapatid na nasaway
ng kongregasyon dahil sa pag-asawa sa hindi lingkod ni Jehovah. Kaya laman ng kanyang panalangin na makapag-asawa siya ng isang sister na matapat na naglilingkuran kay Jehovah. Kumuha ng board exam ang brother. At ng break time sa pagsulit ay umupo siya sa isang mesa at nanalangin bago kumain. Nang matapos siyang manalangin, napansin niya na sa kabilang mesa, merong isang babae na nananalangin din bago kumain. Medyo maganda babae ito. Ang sabi ng brother, may itsura, pwede na. Kaya lang, baka hindi saksi. Kaya hindi na lang pinansin ng brother. Pero hindi doon natatapos ang istorya. Nang lumabas ang resulta ng board exam, nagkita na naman sila at pareho silang nakapasa. Sa tuwa, pareho silang pumikit at nanalangin ng pasalamat sa pagpasa sa board exam. Napansin niyo ng brother. Kaya lumapit na siya sa babae. Ang sabi niya, dalang beses na kitang nakita na nananalangin. Oo nga, ang sabi ng babae. Nanalangin ako kasi nagpapasalamat ako sa Diyos na Jehovah sa pagpasa. Kasi saksi ako. Halos nagalugdag sa tuwa ang puso ng brother. To cut the story short, nagkatuluyan ng dalawa. At ngayon sila ay naglilingkod bilang regular pioneer sa sign language sa Mindanao. Talagang nagmamalasakit sa atin si Jehovah. At nais siya na magtiwala tayo sa Kanya. Gaya ng pagtitiwala ng brother na ito na sa karanasan na sasagutin ni Jehovah ang kanyang panalangin. Kaya gusto bang magkaroon ng buting pangalan sa Diyos? Laging manalangin kay Jehovah. Sa puntong ito, nais kong basahin sa inyo ang isang tula na ang pamagat ay North Time. At pag-isipan kung bakit kailangan kumilos na ngayon para magkaroon tayo ng mabuting pangalan sa harap ng Diyos. Ito po ay sa English. I knelt to pray, but not so long. I had too much to do. Must hurry off and get to work, for bills would soon be through. And I said a hurried prayer, jumped up from off my knees, my Christian duties now was done. Lord time, too much to do, that was my constant cry. No time to preach to people, no time to read the Bible, no time to pray, no time for family study. Ano sa tingin nyo? Ang tao ba ito na nabanggit ay mayroong mabuting pangalan sa Diyos? Ito rin natin ang tula. At the end, I asked God if my name was in the book of life. Oh my, your name I cannot find. I was going to write it down, but just never found the time. Minsan nagkaroon ng mabuting pangalan sa harap ng Diyos. Kailangan patuloy na magtapat upang ang mabuting pangalan ay manatili. Tayong lahat ay maaaring magkaroon at mapapanatili ang isang mabuting pangalan sa harap ng Diyos. Sangkot dito ang ating buong pamumuhay, personalidad at mga kaugalian, at higit sa lahat, ang ating sagradong paglilingkod na inuuna sa ating buhay ang paggawa ng kalooban ng Diyos. Inanyaya ni Jehovah ang lahat na magkaroon ng mabuting pangalan sa Kanya habang may panahon pa.
kasama na ang mga nakagawa ng malulubhang kasalanan. Pwede nilang ituwid ang mga bagay-bagay kay Jehovah at magkaroon muli ng mabuting pangalan. Nais kong iwanan sa inyo ang magandang panalita na ating inawit sa song number 39. Sa aklat ng Diyos, naway isulat niya ating pangalan at mga ginawa. Mabuting pangalan sa Diyos ay ingatan, panatilihing walang hanggan. Tandaan, magiging tunay na maligaya tayo kung makakaroon tayo ng mabuting pangalan sa harap ng Diyos. Sa patataglay ng mabuting pangalan sa harap ng Diyos ay mas mabuti kaysa pilak at ginto. Dahil matatamo natin ang pagsang-ayon ng Diyos at tatamasay ng kanyang mga pagpapala sa ngayon at sa malapit na inaharap. Magandang hapon po at maraming salamat sa inyong lahat. Kapatid na Reyes, maraming salamat po para sa inyong fine delivery. We appreciate how you use the scriptures, experiences and illustrations to really help us. We all want to be God's friends, and these are the reminders that we need. So maraming salamat po.